Super Typhoon na si Pepito, kalalapag pa lamang sa Pilipinas matapos sa mga sinundang bagyo. Daang libo katao ang naapektuhan, milyong halaga ang nawala. Buwan ng Nobyembre iyan ang dalang pabaon ni Manny. Umabot na sa 16 na bagyo ang tumawid sa bansa ngayong taon. Nakasanayan na ito ng mga Pilipino, pati baha at landslide. Sa syudad at sa probinsya, walang pinagkaiba. Ang sabi ay lilipas din naman ang masamang panahon. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may ibinulgarang NASA at ang Pag-asa hinggil sa pagdami ng typhoon na dumating sa Pilipinas na dapat ay pansinin ng pamahalaan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang pang-anim na bagyo sa loob lamang ng ilang linggo ay nagpakilala na sa mga Taga-Luzon. Ngayon lang 17 ng Nobyembre. Katulad ng mga sinundan nito, walang sinisino. Ang bagyong Christine na tumama noong 23 ng Oktubre, ang pang-11 cyclone ngayong taon. Ginising nito ang mga taga-Isabela, pero Bicol ang talagang sinalanta. Pati ang Bulkan Mayon ay inabala nito. Makapal na lahar ay umagos. Libo-libo ang pinalisan sa kanilang mga tahanan at nang humupa, sobra sa 100 ang namatay. Labis ng 3 milyon ang naapektuhan. Matapos makahinga ang mga taga-Cagayan, heto naman ang mabagsik na leon. Narinig ang nakakatakot na ungol sa Batanes, Quirino, Nueva Vizcaya noong 29 ng Oktubre. Bagamat hindi napuruhan ng super typhoon ng Luzon, naramdaman ang galit nito sa itaas na bahagi. Marami ang naghanda sa pagdating ng animal dahil sa mga nakaraang bagyo, pero ang gutom na leon ay nambiktima pa rin. Humigit kumulang na 4 na puwang namatay. Nakaiwas ang marami, pero hindi nila alam na darating si Marcy sa Cagayan, Huwebes ng hapon, 7 ng Nobyembre. Noong una medyo mabait si Marcy, pero madaling magalit dahil napakabilis ng paglakas nito habang palapit. Pagtapak sa Luzon, tuluyan ang nawala ng bait at umagupit. Merong mga naputulan ng kuryente at hindi makatawag sa kanilang cellphone. Pinayuko yung mga puno ng buko at nilatag yung mga poste. Matapos sumilay si Marce, sinika naman ang kumatok sa pintuan. Lunes 11 ng Nobyembre. Dumaan ng 8:00 ng umaga sa Aurora at nagpatuloy sa Isabela. Signal number 4 na ito sa Kalinga at bahagi ng Mountain Province. Ilang bahay ang winasak at ilang yero ang lumipad. Mabangis ang buga ni Nika at walang patawad sa mga maliliit na tindahan, pati mga eskinita ay natabunan. Libo-libong pamilya at mga residente ang sinabihang lumisan papunta sa mga evacuation centers. Hinintay na lang nila doon na matapos si Nika. Nakahinga ang mga Taga-Luzon habang paalis ang bagyo. Subalit papalabas pa lamang ng Pilipinas, umepal na ang bagyong si Ophel. Heat indices, which measure what temperatures feel like to the human body, have reached 50 degrees Celsius in various regions as El Nino envelops the nation in Mga 14 ng Nobyembre, bumagsak sa maliit na bagaw si Ophel. Nakikiramdam yung mga nasa bahay sa nakakabinging ingay sa kanilang bubungan. Pero marami ang napilitang lumagi sa mga evacuation centers para masiguro na hindi sila masasawi. Nakapaganda naman yung iba sa Tugigaraw
Biniki sa mga poste ang kanilang mga tent upang hindi hipa ng hangin. Pag-alis ni Ophel, heto naman ang anak ni Pepe, ang Super Typhoon na si Pepito. Matindi ito dahil 3 lugar ang nasa signal number 5, 10,000 pamilyang nilikas. Hindi lamang Luzon ang tinamaan, pati itaas na bahagi ng Visayas ay nadamay. Kaya marami ang nagtatanong, bakit sunod-sunod ang bagyo ngayong taong 2024? Hindi lamang mga Pilipino ang nagtaka kung bakit sa buwan pa lamang ng Nobyembre, 4 na bagyong sunod-sunod na ang tumama sa bansa. Pati ang NASA sa kanilang Earth Observatory ay nagpahayag. Nakakaiba raw ang nakikita sa karagatan ng Western Pacific. Ito ay dahil sa nagsabay-sabay ang pagbuo ng mga tropical cyclones. Naglabas din ng report ang Japan Meteorological Agency na ito raw ang kauna-unahang pagkakataon mula nang nagkaroon ng pag-record na nagkasabay na buo ang 4 na cyclone. Climate change at pag-init ng temperatura sa daigdig kasama sa karagatan ang sinasabing dahilan sa pagdami ng mga bagyo. Pero hindi ang bilang ang nakababahala, kundi ang lakas. Sa ulat mismo ng Pag-asa, mapupuna na taong 2018, 21 ang tropical cyclone sa PAR. Ganon din karami noong 2019. Taong 2020, 22 naman. Halos pareho noong nakaraan. Pero may isang super typhoon, si Rolly. 2021, 15 ang tropical cyclone. Mas mababa ang bilang. Pero sa 15, 5 ang super typhoon. Taong 2022, 18, 3 ang super typhoon. Tapos sa sumunod na taon, 2023, 11 at 3 rin ang naging super typhoon. 2024, pang-16 si Pepito. Pero marami ang mga super typhoon na nagdaan. Sa madaling sabi, ayon sa cyclone tracker ng Pag-asa, ang climate change ay hindi nagre-resulta ng mas maraming bilang ng bagyo. Kung hindi, nagre-resulta sa mas maraming super typhoon. Anong aral ang mapupulot dito? Sanay na ang mga Pilipino sa maraming bagyo, pero kailangan magprepara ang gobyerno hinggil sa sinabi ng NASA at sa ulat ng Pag-asa na hindi ang bilang ng tropical cyclone ang pagtuunan ng pansin, kung hindi ang pagdami ng super typhoon. Isa lamang si Pepito sa mga malalakas na bagyo ngayong taon na hinarap ng sambayanan. Pero kung tumpak ang cyclone trackers ng Pag-asa sa mga susunod pang taon, baka mas maraming super typhoon ang maranasan ng taong bayan. Hindi batang sabi, by failing to prepare, you are preparing to fail. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.